Posibleng maharap sa reklamong administratibo at kriminal ang nasa likod ng kinukwestiyong high-end residential project sa isang burol sa Cebu City. Nakitaan po ito ng DNR ng 3 paglabag. Saksi, si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Ladies and gentlemen, the rise at Monterras. Sa video na inilabas sa kanyang YouTube account noong 2023, ipinakilala ng celebrity at project lead engineer na si Slater Young ang high-end residential project na ito sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Sinabi noon ni Young na sustainable ang malahagdan-hagdang proyektong sinimula noong 2024. This whole structure is now spread out across the mountain, making it a whole lot safer and less yung environmental impact natin. By doing this strip also of greenery, we are able to give back towards the mountain 1 hectare of greenery. May irrigation system din anya ito na kawangis ng ginagamit ng mga magsasaka na kokolekta ng tubig ulan. This entire building will be collecting all the rainwater to a tank down below, and then meron tayong irrigation system. From the irrigation system, and by the way, amenity area will be supplemented by solar power also. So that's another sustainability thing that we did. Pero nang humagupit ang Bagyong Tino noong nakaraang linggo, ganito ang nakunan sa isang viral video. Oh, grabe baha oh. Mutrasas gikan oh, kumpay lang damo. Ilalkin oh. Mo ni delikado kayo oh. Delikado kayo sa landslide. Sinisisi ng uploader ang Monterasas sa nangyari. Oh, karon, tanawa. Tanawa taga Monterasas, na inyong kabuang. Oh. Tanawa ninyo mga guys. Awa inyong gikupa. Awa. Ang bagyo. Madapag ampo, pero kini di na dumadag ampo. Ang inyong damo, nabungkag inyong dam. Oh, tanawa inyong kwas tubig, nabungkag. Sa isa pang video, makikita naman ang tila nakalbo ng bahagi ng burol kung saan itinatayo ang proyekto. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nakakuha ng tree cutting permit ang proyekto. Pero mula sa higit 700 puno sa lugar noong 2022, 11 na lang ang natira. Isa ito sa 3 nakitang paglabag ng DNR. Nilabag din nila ang Presidential Decree 1586 na nagsusulong ng Philippine Environmental Impact Statement System. Bigo rin umano ang proyekto na makakuha ng discharge permit alinsunod sa Philippine Clean Water Act of 2004. Ayon pa sa DNR, kulang pa ang planong Centralized Retention Pond at 15 iba pang retention pond o mga istrukturang sasalo sana sa tubig ulan. Kung natuloy, kaya sanang sumalo ng tubig na kasing dami ng mahigit 7 Olympic swimming pool. Ang analysis is itong 18,500, itong mga na-establish or to be established pa ng mga detention ponds that would somehow catch yung mga water para ma-eliminate or ma-prevent yung mga runoff going down. Yung nakita namin is only 12 detention ponds. Sapat ba yun? So parang hindi siya sapat. So dapat i-upgrade. Bukod dyan, sa 33 Environmental Compliance Certificate o ECC, may 10 nilabag ang proyekto. Dahil sa mga ito, ayon sa kagawaran, posibleng maharap sa reklamong administratibo at kriminal ang nasa likod ng kinikwestyong residential project. Patuloy naming hinihinga ng panig ang mga nasa likod ng proyekto. Bukod sa Monterasas, may iba pang mga proyektong iniimbestigahan dahil marami pang lugar sa Cebu ang binaharin. Para sa GMA Integrated News, ako si Luan May Rondina ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.